Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Live Now Inspiration. Title, Pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ipinahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya na isa sa layunin ng Marcos admin ay gawing isa ang Pilipinas sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ayon sa kanya, malalaking hakbang ang ginagawa ng pamahalaan sa mga susunod na buwan at taon upang maisakatuparan ang planong ito. For the next few years, next few months, we're investing heavily to make the country one of the safest in the world. Ayan. Tagalog natin yung post. Secretary Junvic Rimulya, planong gumastos ng malaki. Ay, doon tayo medyo konting alma dyan. Para gawing pinaka-safe na bansa ang Pilipinas sa buong mundo. Tingnan natin, people who reacted. Itong paborito kong portion, people who reacted. 104 people nag-react. 98,000 ang tumatawa. 1,200 ang galit. So halos 100,000. 3,800 lang ang nag-like. So halos 4% lang ang naniniwala kay Secretary Junvic Rimulya. 96% ang wala, hindi naniniwala. So, basa tayo sa mga comments. Mark Vincent Digamo, safe para sa mga adiktos. Speaking of this addictos, yung nabasa kong ito, South China Morning Post pa na i-publish. Doon ko nabasa. Mga kapulisan ng na-assign pa naman sa anti-pulburon unit. Nag-specialize para i-implement ang batas tungkol sa pulburon. Anong nangyari? Nasibakli sila lahat. Isang unit sa Region 4A, Cavite, nasibak. 15 police personnel sinibak. Bakit? Dahil nagsagawa ng buy-bust operation. Pagdating doon sa target, wala yung hinahanap. Ang pinagbuntunan yung kawawang girlfriend ata ng at inabuso. Hindi ko madetalyang pang-abuso kay baka tayo sa grabing pang-abuso ng kapulisan doon sa girlfriend ng suspect. Balita yan sa South China Morning Post. Yan ba ang gagawing safe? Sa mga international index o report ng BEO, basta marami. Travel safe ata yun, yung isa. Published sa 3 or 4 months ago. The most dangerous country in the world for a tourist to visit is the Philippines. Kaya, lagpak ang tourist arrivals natin. Ang target ng government is 8 million this year. Dumating pa lang, 4 million pa lang. Tinatalo tayo ng ating mga ASEAN countries na malayong mas maganda ang bansang Pilipinas kumpara sa ASEAN countries. Nakapunta na ko other ASEAN countries, hindi matatalo ang ganda ng Pilipinas.
yung ugali natin na very hospitable, walang makakatalo. Kaya lang, paano sila pupunta dito na, yun nga, una, ang image natin is magulo. Tapos, corruption pa. Tapos dito, maganda naman itong hangarin na gawin mong one of the safest. There's nothing wrong. Ang delikado, yung sabi niya na gagastos ng malaki. Nako. Nanginginig na ako niyan. Baka na naman baka lang naman. Wala naman akong personal opinion. Takot ko lang ito. Baka mauwi na naman ito sa... Alam nyo na yung kickback, so ano. Kaya kung huwag na lang. Maghintay na lang ako sa 2028. Pag nakaupo ang isang mas matinong leadership. Sa ngayon kasi, wala na akong tiwala sa administrasyong ito pagdating sa mga pag-implement sa projects. Kasi ang mga kalukuhan hindi lang sa hindi lang sa flood control, halos lahat ng departamento, systemic ang problema sa korupsyon. Ang naintindihan ko dito nun is, bibili ng napakaraming CCTV camera. At parang pupunuin ang mga kalsada, parang ganun. Well, CCTV camera solve crime? I don't think so. Paano masolve ang crimes? Ano lang yan? Leadership lang. Parang style ni Tatay Digong natin na kinakatakutan, nanginginig ang mga masasamang elemento. Kaya tignan nyo, naging mas safer ang communities natin panahon ni Tatay Digong. Hindi mo kailangan gumastos. Kasi ngayon, kahit gastusan mo ng kung ano-anong gastusin mo, tapos, talamak pa rin ang problema sa pulburon. Paano ka magiging safe? Ang daming CCTV camera. Kaya lang wala namang nangyayari sa pag ng pulburon. Kasi follow the leader eh. Kaya, magandang proyekto, kaya lang nakakatakot. Kasi baka masayang lang ang pera ng taong bayan. Yan lang ang aking opinion tungkol dyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matagaan si Kuya Ogiero kay makatupsiya. Ako rin saka ikaw. Nahuman na yun ang balay nila Kuya Ate. So nindot na. So streamline lang siya nga balay. So nahuman na yun og atop. So makita nimo nga nindot na kayo. Good morning sa tanan, sa mga nag-sponsor o nag-tanaw sa mga videos na mo dire. Good morning.
ug sa nagpasalamat ko sa mga vlogger ug sa tanan nga nagtan-aw ni. Good morning sa Ginoo nga gitagaan mi niya nga naay ginagamit nga mga tao para sa pagsuporta diri sa mga kahimo kami. Salamat, God bless sa tanan.